aamin ako sa inyo, bakit gusto ko pa ring manalo si General Casimero kahit na hindi kami magkasundo. At may isang bagay na believe pa rin ako kay General Casimero kahit na kinikriticize ko siya sa kanyang timbang, sa kanyang kondisyon, sasabihin ko sa inyo yan mamaya, no? At ano ba ibig sabihin kung sakaling matalo po si General Casimero dito po kay Luis Neri? Kasi sabihin ko sa inyo, hindi po nakakahiya yan. Sasabihin ko sa inyo, tunay nakakahiya. At meron ding issue sa boxing na pag-uusapan po natin dito sa video na ito. At siguro magbigay na rin ako ng mabilis na balita kay Pedro Taduran, ang ating pong nag-iisa na world champion. At syempre, kay Nonito Donaire. Galing silang Vietnam eh. Nakita niyo yun? Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Okay, ang mga tao sa social media ay nag-aaway, mapa-basher or follower ni Casimero. Pinag-aawayan yata itong picture ni or video ni Casimero na naka-block pa rin ako Kuya Lods, naka-block pa rin ako. Kala ko hindi ka galit sa akin, galit ka yata Anyway, pinagkakaguluhan. Totoo naman, pinagkakaguluhan sa social media yung video na ewan ko ba't pinagdedebatihan nyo pa. Well, hindi ganun kadami yung mga sumalubong, pero madami pa rin yan kaysa sa wala. Ang dami kaya mga sikat na, minsan world champion, wala nga sumasalubong ito si General Casimero, sinalubong ng Hapon, sinalubong ng Pilipino, that's still a big deal. So, well, hindi ko naman kayo mapipigilan Ganyan talaga mga bashers, saka followers, yung followers, medyo bulag. Minsan-minsan, yung bashers, kahit magandang nakikita niyan, pangit pa rin ang sasabihin. Speaking of, ito muna, pag-usapan natin. Pero anyway, ano sa tingin nyo? Madami pang tao yun o hindi? Ito pala, ito yung ating dalawang boxing legends or mga boxing world champions. Nonito Donaire at saka si Pedro Duran. Galing sila sa IBF convention sa Vietnam. Punta sana ako dyan kaso basta sa ako na lang i-explain sa inyo. But anyway, si Nonito Donaire recently had a video na nakita ko. Hindi ko alam kung nakita nyo. Kasi marami nagsasabi na mag-retire na siya. Pero sinabi niya doon na hindi siya mag-retire at gusto pa rin niya lumaban. Actually, may laban talaga yan next. Hindi lang pa tayo pwedeng i-announce. Ang alam ko, talagang after nung laban niya, alam ko na lalaban pa talaga siya. And ganyan talaga pag yung passion mo yung boxing, gusto mo yung boxing. And naiintindihan natin yung concern ng mga fans. No, naiintindihan natin, may edad na, kaya kay Manny Pacquiao, same thing, but that's their own decision siguro alam naman nila yan kung medyo risky na, sobrang risky na. But nakikita naman natin kaya pa nila yung may edad na kaya pa kasi disiplinado sila Obviously there's risk. Syempre hindi mo naman makikita lagi yung effect niyan kasi bata pa sila. I mean, essentially bata pa, 40 plus. Bata pa yan. Siguro usually lumalabas yung mga effects ng mga paghihirap mo pag medyo naging senior ka na, sa mararamdaman yung mga battles or yung mga ginawa mo nung bata ka. So, but that's part of the risk. That's how you become legendary. And I wouldn't blame Nonito Donaire. And you'll be lying to yourself kung sasabihin mo na pag may laban si Nonito Donaire, ayaw mo na panoodin. Diba? So, may usapan nga, Bam Rodriguez. Matinding laban yan. Delikado, dihado. But it is what it is. That's the cycle of life. A young lion can fight the legend. No, and to prove that he still belong there. So I guess we just have to wait. And plus, kabuhayan nila yan So iba-iba kasi yung level ng kagustuhan ng tao. Yung iba satisfied na sa ganito, sila hindi. And again, that is how legends are made. Speaking of another champion, si Pedro Taduran, yan kasama niya. Pedro Taduran umattend din. And I think we should celebrate Pedro Taduran mo. Siguro ayoko yung Casimero yung gagawin kong topic, tapos sisingkot ko si Pedro Taduran para mapansin nyo. So, siguro, request ko sa inyo, sana, pag nagpo-post si Pedro, pag may laban si Pedro, panoodin din natin. Pag-usapan din natin si Pedro Taduran kasi siya na lang ngayon nag-iisang world champion natin. Natalo si Melvin Jerusalem kay Kuse. Pero, the good news is si Joey Canoy mapapalaban kay Oscar Collazo. So, he could also become a world champion. So, good luck. Dihado rin si Joey Canoy dyan. Real talk lang. So, yun.
And another issue bago ko sabihin sa inyo, and ako aamin talaga ako sa inyo kung bakit gusto kong manalo si Casimero dito at bakit sa tingin ko ay hindi naman nakakaya na matalo si Casimero. At sa mga nagtatanong po ng talpakan, FYI, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook page ko. Doon ko po isi-send yung link ng Arena Plus. Automatic yun. Sa send ko, mag-register po kayo doon. You have to be 21 years old and above. Syempre, at magpa-verify kayo para makakuha kayo ng mga bonus. And game responsibly lang po. Again, walang bentahan ng mga kalabaw, ng mga tuition fee. Just for fun. And maganda yung pag-Casimero ngayon kasi dihado siya 'Di ba? Dihado posibleng matalo si Casimero. Ako nga yung prediction ko. Hindi ko alam kung napanood nyo, nag-predict na ako. Pero natuwa ako, hindi wala masyado nagalit. Kasi sinabi ko mananalo si Luis Neri Gulat ka. Kung hindi mo pa napanood yun, in-explain ko doon kung bakit sa tingin ko lamang si Luis Neri, bakit dihado si Casimero. In-explain ko lahat doon. At may isang bagay na kailangan ko makita bago ako totally ma-convince. Which is, I'm just trying to be safe kasi magre-recommend ako sa inyo kung sino mananalo tapos di pa pala sure. Pero mukhang maganda ang kondisyon ni Casimero. Sana, pray natin. Okay? And yan po. At I'm sponsored and presented by Arena Plus. And maisingin ko na rin, although wala pa akong dito, wala akong graphics. I will have soon. Ako po ay isang ahente na rin ng real estate. So if mga gusto mag-invest sa lupa, sa bahay, sa condo, reach out to me. Message lang kayo dito. Although hindi ko pa na-update yung autoresponder ko, but you can send me an email at pau@realtygroupupgrade@gmail.com or just send me a message para hindi Oy, ito pala. Gusto ko lang i-share. So, dun nga sa IBF convention sa Vietnam, mayroon silang announcement. So, I thought the announcement is just they're gonna have a joint convention in December. So, which is nice, no? In Florida. I hope I could be there. Sana makakuha ng sponsor. Layo tsaka wala tayong visa Sa dami ng dami ng nangako sa akin, wala pa nakakapagpadala sa akin. Hirap kasi pag kasi hindi kasi ako fully sa mga nagtatanong, hindi po ako MP, hindi po ako PMI. I support all of them. Hindi po ako iba't ibang box, ang dami ko napunta kasi independent tayo Yun ang problema pag negative baling lahat gustong tulungan, lahat gustong i-cover. Walang mag-all in din sa'yo. Sana, in the future, all in naman tayo sa boxing Anyway, WNIBF against Zuffa Boxing over future world title. So, mukhang magiging mainit ang December kasi magkakaroon po sa Florida ng convention yung dalawa. And one of the things that they will talk about is, the problem of boxing, which is Zuffa Boxing. So, sabi dito, we have something that's somewhat provocative and new, said IBF President Daryl's people. Sabi, again, courtesy of Boxing News 24. The IBF and the WBO shares approximately 85% membership. Gustavo and I had some discussion with both of our organizations being based in the United States. We decided that together we could address the whole bunch of issues affecting boxing. Yan. So, and kasama yan, yung Zuffa. Yan. So, in the first time in history, all four organizations, IBF and the IWB, have decided to hold joint convention. There will be a provocative things discussed, judging, refereeing, and the administration of boxing overall. We also going to address one of the bigger challenges called Zuffa. So, that's a challenge. So, yun ang pag-uusapan. Alright, dahil lumabot ka dito sa dulo, ito na ang opinion na hinihingi nyo. Bakit gusto kong manalo si Casimero? Well, selfishly speaking, si Casimero lang, aside from Manny Pacquiao, aside from maybe Mark Magsayo, Yumi Marshall, iilan lang ngayon yung talagang pag yun ang topic mo, pinag-uusapan ng tao, maraming interesado, whether hater or followers. Ang hater kasi, sa akin, ang hater is parang mas avid pa. Kasi ako marami akong followers, pero ang tahimik nila. Hindi nga ako pinagdatanggol pag ginaaway ako. Hindi naman. So, sa akin,
Yun ang isa sa dahilan. Plus, pag nawala si Casimero, malungkot ang boxing eh. Medyo marami lang talagang, sorry sa word kung tamaan ka, squatter yung ugali online na hindi makapagdebate ng ayos. Part naman talaga eh. Ganun ng Pilipinas eh. Maraming talagang hindi ganun ka-edukado, which is dapat tanggapin natin. So, and plus, syempre, sa ngayon na isa na lang ang world champion natin, yung isa sa malakas natin na boksingero eh, gusto nyo pang i-down. Kasi ako guys, kahit na ito real talk kung umabot ka dito, pa-comment na kung na-appreciate mo yung aking opinion dito. Ever since wala kang nakikitang below the belt, halos hindi ako nagmumura. Tama lang talaga, hindi ako takot magsalita ng totoo, pero ngayon nga natututo na ako na medyo parang mahinahon lang, yung totoo pa rin kasi kayong sineserve ko yung mga boxing fans eh. Ang mali, ang tama. Lagi ko sinasabi niya, matapang, balanse, laging tapat. Okay? Kung karamihan ng tao gusto makita si Casimero or na manalo, meron ding mga tao na gusto siyang makita matalo. Okay? At wag niyo ako, although sabi nila kung sino kasama mo, ganun ka, siguro nga, pero hindi po lagi. No? Sinasabi nila, kaibigan ko si SB, kaibigan ko talaga, matagal na. Pero we're not the same person. Hindi rin ako MP. So, when I say na, magkaaway kami ni Casimero, pero sabihin ko na sinusuportahan ko yung boxing niya, it's different from personal. Kaya kong ihiwala yung personal at saka yung trabaho ko. Okay? So, hindi kami pareho ni SB dyan. Sa akin kasi, gusto ko siya makitang manalo. Dahil Pilipino siya. At syempre, lalo na ngayon. 'Di ba? And honestly, so magtataka yung mga tao. Kasi ganun talaga pag medyo sarado yung isip. Kala mo kontrabida na ako sa isang pelikula eh. Kala ka ba sa Pilipino ka, bakit ang prediction mo si Luis Neri? Hindi nila maintindihan yan. Kasi I have to give adjustment. Justification kung bakit ganun ang sinabi ko. Na-explain ko naman na maayos doon sa isang video. Panoodin nyo yung prediction ko. Panoodin nyo po kung hindi nyo pa napapanood. Pero sa totoo lang, hindi naman nakakahiya na matalo kay Luis Neri. Alam niyo bakit? Dehado siya at malaking laban yan. Hindi nakakahiya. Pero ano ibig sabihin pag matalo siya? Pag matalo siya, ibig sabihin, hindi na talaga siya ganun level ng fighter. Kasi sa totoo lang, hindi mo pwedeng ipagmalaki yung laban niya kay Misokoshi. Hindi talaga. Kahit isang kamay lang siya doon, mananalo siya eh. Agree or not? Agree kayo sa akin o hindi? Kahit isang kamay, kaya niya yan. And that's just the truth. No? Yung Kyunosuke Kameda, dapat kaya niya yun eh. Binugbog nga lang ni Luis Neri yun eh. Natalo siya. Yun ang nakakahiya. Yun. Kahit sabihin mo tumakbo-takbo, natural, tatakbuhan siya. Hindi may isip. Yung mga tao minsan, ito, I'm here to educate. Kung nakikinig ka dito at hinihintay mo matapos, salamat. Pero ang boxing po ay hindi away-kali. Natural lang, ang lakas ni Casimero eh. So tatakbo-takbuhan talaga yan ni Kyunosuke. Wala naman din siya lakas. Balisan kung Luis Neri siya na kaya niya makipagsabayan ng lakas eh. Kung susugal siya eh. Si Kyunosuke, ano yung susugal niya? Kamao sa kamao, lugi talaga siya. Yun na nakakaya. Dito, hindi nakakaya. No? So, okay lang kung matalo siya. Pero ibig sabihin nun, wala na. Talagang pababa na yung lakas ni Casimero. 37 years old. Pero may isang bagay na believe ako kay Casimero. And pinangako ko na sabihin sa inyo to. Believe ako pa rin kay Casimero dahil kahit na maraming bashers, ganun pa rin, maangas. Tuloy pa rin. Siyempre, iba talaga motivated pag malaki kinikita eh. Di ba? Walang pake sa tao. Bihira yung ganyan, karamihan ng mga boxers. Sorry po karamihan ng mga boxers gusto magsalita pero ayaw mabash. Kaya hindi na lang nagsasalita. Yon. So, pwede namang magsalita. Huwag lang yung below the belt. Huwag yung tamang pagtatrash talk. Yon, okay? Ang mali lang talaga ni Casimero, inaway niya si Pauka Sports. Inaway niya yung dati niyang boss. Yung boxer lang. No? Dapat hindi siya sumasagot sa mga... sa totoo lang, guys, maraming mga atleta, nagbabayad pa ng press release. Nag-iimbita pa ng media para mabalita, mapag-usapan. Si Casimero, andyan na.
Of course, dahil maraming followers, maraming fans. Pero saan ba nagsimula yan? Tapos sasabihin nila, wala kang naituloy. Sino ba nagsimula mag-vlog dyan kay Casimero? Kahit si Jason, alam niya, inamin niya yung video. 'Di ba? Na si Pau ang unang-unang vloggers na nakilala nila. Tumulong. So, parang, but that's personal na yan eh. Pero ayoko sabihin na wala silang utang na loob. I mean, sabihin naman ng tao, sino ba yan na kailangan ng pera niyan? Hindi ko po kailangan ng pera para sa social media. No, I have other things that I do. I do this because I love the game, I love the sports, and I love you guys. Cheesy man, corny, pero yun ang totoo. Kaya ako ginagawa to, unang-una, is because, gusto ko, ang daming na kasing fake news eh. Tamo, ang daming kukuha ng mga video clips ko, ng mga interview ko, hindi man lang ako i-credit. Yung mga interview ko, kala mo sila nag-interview. Sila pang mas malaki kita. Di ba? Pero kailangan mo ako doon sa mga hindi nagkikredit. Sa mga nagkikredit, walang problema. Pero why do I do this? Kahit ako lang lagi nakanakawan. Kaya nagagalit din yung mga mainstream media. Wala man lang personal effort yung iba. Dami pang fake news. So, you understand where I'm coming from? I do this because I love this. Okay? So, if you love it also, and gusto mo ng diskusyon na objective, minsan may asaran, walang pikunan, o okay lang kung mapikon ka, paminsan-minsan napipikon din, tao lang. Kaya kailangan hindi mainit ang ulo mo dito. Pero kung gusto mo ng ganito, lagi mo lang suportahan din ako. Nagpapasalamat ako kahit hater kita, lagi mo akong binabash na nandiyan ka pa rin. Pa-comment kung hater kita, kung follower kita, pa-comment kung ano sa tingin mo ang ang opinion mo kay Casimero. Paki na lang, and please share, like, and comment. Pa-subscribe ako sa lahat ng platform. Okay? Salamat po, and I'll see you on my next video. I'm trying to do this as often as I can, pero this Sunday kasi may lakad pa rin ako. But let's see what I could do. Salamat po, and go Casimero. Sana talaga manalo siya kasi ano pa pag-uusapan natin?